Alright, so kita na ba ang screen ni Mentor Mike? Kita na ba? Yan, kita na ba? Type 2. Kung nakikita na. So ngayong gabi, ang topic natin ay 10 reason why traders stop learning, no? Kahit nakapag-enroll na sila, no? What we're going to do is breaking the cycle of stagnation after enrollment. Isa sa mga sakit ng mga trader na after mag-enroll, hindi talaga nila tinutuloy. I don't know why, pero based sa sa reflection ko kanina, nakakuha ako ng 10 dahilan, no? And karamihan doon sa mga tanong nila is ito, bakit ako tinatamad palagi sa pag-aaral? Paano ko itutuloy yung sinasimulan ko, no? And paano ang dapat gawin to reset? And isa sa nakikita ko na reason talaga, kulang talaga sila ng why, no? So, kung ikaw ay bagong trader at papasok ka lang sa mundo ng crypto at mag-i-enroll ka pa lang sa mga course, no? Itong topic na to ay bagay na bagay sa'yo. Kasi itong topic na to ay napagdaanan na ng maraming traders, even me, katulad ko nga sinabi ko kanina, before ako maging mentor, ako ay isang sales manager ng Global Miranda Miner Group. And marami akong trader na napa-enroll. Ako ang pinakamaraming trader na napa-enroll sa company. And isa sa mga nakikita ko, yung mga trader na yun, parang hindi ko na sila nakakausap. Ano ang naging dahilan kung bakit sila nagtigil, nag-stagnant? Yan ang hihimayin natin ngayon sa topic na to. What you will learn today. Why traders lose eagerness after starting. Ibig sabihin, nag-enroll na siya, nung napanood niya na yung enrollment, nag-aral na siya, bigla naman siyang tinamad. No? And 10 deep reasons behind the drop off. Bakit sila nag-drop? Nag-enroll ka na nga eh. Pero bakit pa sila tinamad? Diba? Ang daming nangangarap, ang daming trader na nangangarap na mag-enroll. But, itong mga trader na to ay wala silang pera. Okay, wala silang perang pang-enroll. That's why, hindi sila nakakapag-enroll. How to overcome trader's slump. And syempre, magkakaroon tayo ng bonus self-check activity. Alright, number 1, no? So, hindi pa pala. Una, starting easy, continuing is hard, no? Most traders don't fail because they lack of skill. They fail because they stop growing. Tatandaan nyo ba sa trabaho nyo? Sino sa inyo rito yung unang-unang gustong nag-a-apply ng trabaho? Sobrang excited makapag-apply ng trabaho. Sige nga, type 3. Sino ang sa inyo unang-unang sabak sa trabaho, sobrang excited, no? Nilagay mo pa sa resume mo na I'm willing to undergo pressure. Nung pinressure ka na ng boss mo, bigla ka nang nagreklamo. No? Sino sa inyo yung mga ganon? So, dito naman, ganon din. Nag-ipon ka ng pang-enroll, no? Inipon mo yung pang-enroll mo, talagang pinag-hard-earned money, nag-enroll ka. Pagka-enroll mo, tinignan mo yung module, tinry mo, hindi mo na gawa ng tama, then nag-quit ka. No? Bigla ka na nag-quit. Nasasabi ko to because I'm in your shoes dati. Kung ano yung nararamdaman nyo ngayon sa mga especially sa mga nagsisimula, parehas lang tayo ng nararamdaman. Nararamdaman ko rin yan dati. Pero wala nga sa choices ko na mag-quit because work ko nga as a sales manager ng GMMG, hindi ako pwedeng mag-quit. So, tinuloy ko yung journey. And for the first 1 year, hindi talaga profitable pa. To be honest, sobrang hirap intindihin. So, itong 10 reason na to ang
mga na-realize ko nung ako ay nag-start sa trading. Alright? Number 1, lack of immediate results. Sabi dito, I've been studying but I'm not earning big. No, why continue? Karamihan kasi sa mga traders, nag-enroll na, inaral yung system, nung hindi kumikita, sinisi pa yung system, no? Ang bawat system na inyong papasukan or aaralin, no, like SMC, Elliott Waves, ICT, price action, at kung ano-ano pang system na merong trading system sa mundo. Lahat po yan nagwo-work, no? That's why hindi natin dapat kalaban ang mga system. Hindi mo dapat isipin, oy, kalaban ko yung SMC, kalaban ko yung SICT, mas magaling ako dyan sa SMC, mas magaling ako dyan sa Elliott Wave. Lahat po ng system na yan ay pantay-pantay because iisa lang naman ang coin na tinitrade natin. Pero bakit ang isang trader ay talagang hindi siya nagtutuloy? Kasi ang gusto kasi ng mga trader, kumita agad, no? Ayaw nilang daanan yung proseso. Ang gusto, pag nag-enroll, rekta timano, bigla na lang kikita, baka kabili ng Lamborghini. Hindi ganun yung trading, no? So, may proseso 'yan. May proseso yung pag-aaral. Ang problema lang kasi dito, alam natin na may proseso, which is, to be honest, the first process, kung ikaw ay papasok sa crypto trading, is hindi yung, to be honest, manood ka muna talaga ng mga YouTube. But ang YouTube University talaga is not enough, no? Ako man, dati, kapag kinlik ko yung YouTube, kasi mag-research ka lang talaga sa YouTube University ng how to master support and resistance. Napakaraming pwedeng mapanood mo dyan eh. And different content creator ang lalabas dyan. So, mangyayari, pag different content creator yung makikita mo, may iba-iba rin silang strategy. So, mas maganda, stick ka lang dun sa isa. Kunyari, nakita mo si ICT, stick ka lang dyan. But, you need to know na hindi makikilala ang ICT, SMC, kung ano man system na nalaman natin bago tayo makapasok sa community na to. Hindi sila makikilala sa buong mundo if hindi sila nagwo-work in the first place. Nagwo-work na yun. So tayo, dapat aaralin mo yun. Kailangan pagdaanan mo yung proseso. Hindi yung pag inaral mo lang, nagkaroon ka lang ng isang mali. Ang gagawin mo na, ay ayaw ko na. Parang wala akong kwenta tong system na to. Parang wala namang kwenta tong strategy na inaaral ko na to. That's why, ikaw, hindi ka pa rin kumikita. Sige, comment nyo dyan kung ilang taon ka nang nag-aaral ng trading. Comment nyo dyan. Ilang taon ka nang nag-aaral. Comment mo. Nasa Discord tayo ngayon. 1 month, 1 year, 1 kalahati. Di ba? 4 months, 1.5. Tatagal na. Some people, mga 2 years, 3 years na. Alam nyo ba, to be honest, ang first year talaga sa trading, ito kung ako, kukumpara ko yung utak ko before, nung nag-start ako, yung first 1 year, hindi talaga maganda yung simula. To be honest, lahat tayo mapagdadaanan yan. Alright? Magiging tahaba pa yung 1 year na yon kung ikaw ay solo. Solo ka, wala kang sistemang sinusunod, wala kang prosesong susundin, and most especially, wala kang mentor na kausap. So, hahaba pa yun. So, habang humahaba yun, lumalaki rin yung talo mo. Haba ng talo. Alam nyo ba ang importance kapag ikaw ay nag-aaral? Let's say, ikaw ay mag-aaral sa school. Di ba, kailangan mo mag-enroll, kailangan mo pumasok at magkaroon ng teacher. Ganun din sa trading, no? Minsan, hindi natin nakikita yung importance ng mentor talaga. Kasi, bakit? Ako man, sabi ko dati, bakit ako mag-enroll ng mentoring? Nasa YouTube naman lahat yan. Kayang-kaya kong pag-aralan yan sa YouTube. Kaya lang,
tumatagal pa rin talaga ang proseso. Sobrang tagal, promise. Pero yung na-realize ko, okay, pag may mentor pala, mas mabilis. Sobrang mapapabilis niya yung learning journey mo pag ikaw ay mentor. Kasi yung pinag-aralan ng mentor for so how many fucking years, isasummarize siya lang yan sa'yo. Sasummarize siya lang sa'yo yan. So, napaka halaga na meron ka talagang mag-guide sa'yo. Sorry for the word, no? I mean emphasis. But, isa yan sa mga realization ko before na ako kaya ko naman mag-YouTube na lang. Di ba? Mga free learnings lang. Kaya ko na yan, matututo na ako dyan. Pero hindi pa rin talaga ganun. So, ito yung number 1. Lack of immediate results. Kumbaga, gusto nila mabilis ang kita. Walang proseso. Number 2, overconfidence after initial wins, no? Minsan, I already made 1K in one trade. And sabi, one trade. May kilala ko ganito, kumita siya ng malaki. And akala niya, so kumita ako ng malaki. So, kaya ko naman palang kumita ng malaki even without mentor. No? Sino sa inyo yung ganon? Kumita ng malaki and inisip niya, hindi ko naman kailangan ng mentor, type 5. Wala. So, isa yan sa, kaya ko naman palang kumita eh. But, kaka-overconfidence mo, meron na akong kilala rin, sabi niya, meron na nga siyang time kung kailan siya magte-take profit. May araw, may oras, may araw talaga. Wednesday daw siya magte-take profit. Imagine, di ba? May ganun tao na nag-iisip na may take profit siya ng Wednesday. Without knowing na ang take profit mo dapat sa mga support and resistances. No? Pero since nga tayo naman kasi sobrang overconfidence natin na nanalo ka pero wala kang mentor, believe ka sa sarili mo, no? And lagi nyo tatandaan to, no? Hindi porket tumama ang trade mo at kumita ka, ibig sabihin, tama na yung ginawa mo. I know merong quotes niyan, meron niyang quotes, but I forgot yung quotes. Pero, dun sa context ng quote, hindi porket sa trading, kung sa trading context, hindi porket kumita ka sa trading, meaning tama na yung ginawa mo. My goal is, kumita ka at kaya mong ulitin yung way na paano ka kumita. Kapag hindi mo kayang ulitin ng 3 to 5 times yung way na kumita ka, ibig sabihin, hindi pa talaga nabubuo yung tinatawag na bread and butter trade. No, hindi pa talaga siya nabubuo. Pero kung kaya mo na siya na ulit-ulitin, like 5 times, 7 times, 10 times, kaya mo na siyang ulitin, ibig sabihin na nun, may bread and butter trade ka na. Pero kung ang goal mo lang sa sarili mo ay kumita, if yung goal mo lang ay kumita, hindi ka lalayo sa trading, promise. Ako na nagsasabi sa inyo. Kasi ang gusto mo lang kumita. So, you need to put the process muna bago ka kumita. Okay? Kailangan alam mo yung proseso. Hindi dapat shortcut kasi walang shortcut. Now, the problem, number 3, yung trader nag-aral na. Ito na pumapasok yung na-overwhelm na siya sa too much info. No? Sobrang dami ng inaral. And minsan, sa isa mindset ng mga traders, no, ako man ay napagdaanan ko rin to. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko to masasabi lahat if hindi ko to napagdaanan. And I know some of you napagdadaanan din to ngayon. Ano ba ibig sabihin ng too much info? Isa sa mga naging ko dati, isa sa mga naging parang motto ko dati, mas marami kong alam na strategy, mas effective yung gagawin. Isa yan sa mga parang motto ko dati. Aaralin ko si ganito.
Kumbaga, minekos-mekos ko na. Then eventually, nung ako'y nag-aral na talaga, pinokus ko na talaga yung CMM system, dun ko na-realize na mas konti lang yung iniisip mo, mas effective. Katulad nung nakaraan, nag-session kami nung mga tycoon. Di ba? May tinuro ako sa inyong simple lang, di ba? Type 2, kung naintindihan yung simple na tinuro ko. Using trendline lang, naintindihan nyo na kung ano yung pinaka-trend ng buong market. But before, ang dami kong binubuksan. Kung mga ano-anong mga indicators, kung ano-anong mga pinagbabasa ko, MACD, RSI, ang dami. Pero, tingnan nyo yung tinuro ko sa inyo, guys, yung last session natin. Diba? Nakita nyo naman yung gaano ka-simple lang yung sinabi ko. So, lahat na nangyari, nilagay lang natin yung trend na yun. Lahat. Umayon naman sa lahat sa trade niya. No? So, ibig sabihin, hindi talaga natin kilala, hindi natin kalaban yung ibang system. Ang kalaban talaga natin dito, yung sarili natin. Minsan, yung pagiging matigas nga ng ulo, yun yung kalaban natin. That's why, hindi mo kailangan ng maraming strategies. Kaya lang, itong mga tao na, mga trader na to, even me before, ang ginagawa ko dati, sumasali ako ng maraming community. Sali ako dito, sali ako dito, sali ako dito. Sa atin naman, sali ako dito kay Mentor Mike, sali ako kay Mentor Alpi, Mentor Carla. Halos lahat ng mentor, sinalihan mo na. No? Ayaw mo mag-focus sa isa. Although lahat yan CMM, pero gusto mo lahat para i-gather mo. Ngayon, pag ginather mo ng ginather lahat ng mga info, sasakit yung ulo mo. No? Sasakit ang ulo mo. Hindi siya healthy. No? Hindi siya healthy, promise. So that's why, mas maganda na isa lang talaga yung inaaral mo. Alright? Agree ba kayo doon? Type agree. Kung agree kayo doon, na isa lang dapat ang iyong aaralin. Ang dahil nag-agree, no? Alright. Number 4, no clear roadmap. No? Sabi ng isang trader, what should I study next? Bahala na si Google. So, wala siyang tamang roadmap. So, sa GMMG, sa university natin, merong roadmap. After mo mag-enroll, ito yung gagawin mo. Dito ka papasok, ito yung next mo na gagawin. Ganon. Pagpasok nyo sa trading bodies, meron kang gagawin. Prime, sa Tycoon, then paakyat siya. That's why meron tayong leveling. Mahirap kasi na papasok ka lang, kahit sino naman sa inyo, sino sa inyo ang gugustuhin na papasok siya sa isang kumpanya nang walang malinaw na sistema, yung gulo-gulo. Kumbaga, yung pasahod mo, hindi mo alam kung kailan ka sa sweldo, kung ano yung trabaho na gagawin mo. Di ba masakit sa ulo yon? So, ganun din sa trading. Hindi pwedeng pasok ka lang ng pasok. Pero ang problema kasi sa mga trader, kasi nga, ang nangunguna palagi sa atin, to be honest, ang gusto talaga natin, kumita agad. Yan yung number 1 na problema ng mga trader. Kumita agad. Gusto kong kumita. Gusto kong bawiin yung natalo ko. Sobrang dami kong natalo. Gusto kong bawiin yan. Pag yun kasi yung inuna mo, hindi magiging maganda lahat ng decision mo. 'Di ba? Hindi lahat magiging maganda yung decision mo. Pero kung uunahin mo na matuto, kung babalik ka sa basics, minsan nga, naalala ko nung ako'y nag-aaral, pinag-aaralan pa namin yung history ng mga kung ano-ano. Ba't inaaral pa yung history? Mag-aaral lang naman tayo ng about sa computer. Yun pala, kailangan talagang alam mo yung basics. Kumbaga, yung iba kasi ayaw nang dumaan sa basic. Gusto nila, okay, so ako, example, bigyan ko example. Okay, nag-enroll na ako ng mentoring. May kausap ako nung nakaraan, nag-enroll ng Platinum, 8 sessions mentoring. Kaka-enroll niya lang Kaka-enroll niya lang, ang gusto niya na kagad, mag-mentoring na. Imagine, pag nag-enroll kayo sa Platinum course, meron kayong panonoorin munang module. Yung module na yon, yun yung ituturo ng mga mentor sa inyo. Yun yung ituturo namin sa inyo. Ang gusto niya, turuan ko na siya ng trading gamit yung ICT. Sabi ko, hindi ako ICT trader. At hindi ko matuturo yung ICT sa'yo. Oo, mentor ako pero hindi ako mentor for all seasons.
like na alam ko lahat ng mga strategy sa mundo. So, minamadali niya kasi karamihan sa mga nag-enroll, ang iniisip nila kapag ako nakapag-mentoring na, gagaling na ako, lulupit na ako. Hindi po ganon. To be honest, tatapatin ko na kayo. Hindi lahat ng nag-mentoring talagang nag-pursue. No, kasi minsan yung nagme-mentoring, mga mentee student, hindi sila talaga nag-aaral. May mga mentee ako nakakausap, sabi ko, bakit isang linggo na yung napagdaanan natin, bakit hindi ka nag-trade? Aside sa ulo, kumbaga, ba't hindi ka nagte-trade? Kailangan mong mag-trade. Kaya minsan sinisisi ng student sa mentor kasi wala natutunan sa mentor. Hello, paano ka walang matututunan sa mentor? Una sa lahat, paano hindi yan magiging mentor kung hindi yan capable magturo at wala silang ituturo ng mabuti? Okay? Tandaan nyo. So, kung wala ka natutunan, it's part of you na. Ikaw na may problema doon. Siguro, for some reason, baka nakulangan si mentor ng pero hindi lahat si mentor magbibigay sa'yo. Kailangan, meron ka rin partisipasyon. May pag-backtest ka rin, may pag-execute ka ng trades, at may pag-journal ka rin. Kasi kung di mo rin yan gagawin, magiging walang kwenta lang din yung pag-enroll nyo. Ngayon, kung kayo ay mag-enroll, kayo may experience nyo rin yan. No? May experience nyo rin yan. Pero, again, kung gusto mo talaga na gumanda yung takbo ng journey mo, ako na nagsasabi sa inyo, you need to get a mentor. No? Kahit presidente, may coach yan. May mga, tawag doon, meron silang mga pinagtatanungan. No, hindi yan, kahit presidente ng Pilipinas, may mga advisors pa rin yan. Kumbaga, meron pa rin silang mga coach. Tayo pa kaya ng mga trader. Even athletes, di ba? Mga boxingero, basketball, volleyball, lahat ng sports, lahat sila, mayroon silang mga sariling coaches. Di ba? Meron silang sariling mentor. Lahat sila. Because, minsan may mga bagay na hindi ka nakikita, pero nakikita ng mentor mo yun. Okay? So, sino yung gusto ng ganon na meron silang gustong mag-check sa kanila? Sige nga, sino? Yun. So, number 5, fear of failure. Yan, sabi dito, what if I still fail even after learning? No, isa to sa problema ng mga trader, kahit ako, no? By the way, lahat talaga nang nandito, ako to. To be honest, ako to. Isa sa problema ko before is natatakot akong magkamali. Kasi ang gusto ko, mindset ko, 100% win rate. No, natatakot akong magkamali. Sabi ko sa sarili ko, gusto ko wala akong talo eh. Kasi kaya nga ako nag-aaral, ayoko magkamali. Pero to be honest guys, no? Losing is part of the game, no? Kung may SL man tayo, part of the game 'yan. Minsan napaisip mo, 'di ba? Sa mga group chats, meron ba kayong makikita sa mga group chats na meron kayo ngayon? Meron ba kayong makikita diyan na nagpo-post ng natalo sila? I think wala. No? Meron ba sa inyo nakakita na negative sila, pinost nila? Natalo sila, wala. No, wala. Palagay ko wala. Zero. Palagay ko wala. Kasi ayaw nila na makita nila ng tao na natatalo sila. But kung ikaw ay nasa sitwasyon na alam mo na sa sarili mo na ay losing is part of the game, na part ng game na merong stop loss, ibig sabihin nun, matured ka na trader. Pero iba yung alam niya na stop loss siya, na wala siyang pinag-aralan, na yung parang yung kilala ko, wala siyang stop loss, wala rin siyang TP area. Ibang usapan naman yon. Talagang liquidation ang kanyang stop loss. Ibang usapan yon. Ang sinasabi ko, you know how to read the market, you know how to read the trend, you know how to read the charts. Kapag na-stop loss ka, accepted mo. Pero ako talaga dati,
ayokong may stop loss, kaya tinatago yung stop loss. Pero to be honest, losing or stop loss is part of the game. Part of the game pala yon, no? Hindi siya talaga pwedeng mawala. Part of the game yan. Like say, kunyari, nagbabasketball ka, member ka ng team, may mga chances na hindi papasok yung tinira mo. May mga chances, no? Part of the game. Talagang minsan, talagang may sablay. Pero, kailangan mong magtuloy-tuloy. Kasi yung losses na trade, mga losing trade na yan, actually, diyan ka pa nga mas matututo kapag natatalo ka. Hindi ka mga matututo kapag nananalo ka Kasi most of the traders kapag nanalo, hindi na nila tinitignan kung bakit sila nanalo. Meron ba kayong ganon? Kapag nanalo kayo, tinignan mo pa kung bakit ka nanalo. 'Di ba? Wala. Ang tinignan mo, magkano yung kinita mo, 'di ba? Kasi nga, ang utak natin naka-bind doon sa pagkita, sa pag-income. Naka-bind yung utak mo doon. So, walang trader na nag-isip, bakit kaya ako natalo? Ano kayang dahilan? So, wala nang ganun Ang ginagawa na lang, rekta, trade again, bawi, revenge trade, Superman syndrome, bahala na si Batman dyan. No? Sino sa inyo nakaka-experience ng ganito? Takot siyang matalo. No? Takot matalo, nakakahiya matalo. Pag nakita ng mga buddies ko na tatatalo, nakakahiya. No? You need to accept that kasi once na ikaw ay na-accept mo na sa sarili mo na part talaga ng trading ang pagkatalo, then ibig sabihin yan, matured ka na sa trading. Natututo ka na, talagang nagle-level up na yung sarili mo. Alright? Number 6, disconnection from the community. Marami to. Ito yung napakaraming scenario na ganito. Parang hindi na ako active sa group chat. Parang wala na rin akong gana. Kumbaga, ganito yan Ito, naramdaman ko din to dati. Nung una, type A, kung itong experience na to ay na-experience mo rin. Nung una akong pasok sa group chat, masaya. Tapos nakaranas ako ng pagkatalo. Tapos, merong mga bagong pumapasok sa trading group chat. Ang feeling ko parang yung mga bagong mga pasalta na to, parang sila yung mas active, parang mas magagaling sila sa akin Parang ang gagaling nila. Tapos ako, tagal-tagal ko na. Parang walang nangyayari sa akin. Siguro, hindi na lang ako mag-chat sa group chat. Pero hindi ako magli-leave. Sa group chat lang ako. Ayoko mag-leave. Sa group chat lang ako. Gusto ko lang silang panoorin. Ang nangyari, na-OP ka na kasi lahat sila na yung nag-uusap. Ikaw hindi ka na makapag-chat kasi iisipin mo, pag ako nag-chat, kilala ba ako ng mga to? Mukhang di naman nila ako kilala. So, ina-isolate mo na yung sarili mo. Habang ina-isolate mo yung sarili mo, unti-unti ka nadidisconnect ka na. And then, you will realize na, I think hindi ito yung community para sa akin. So, I think I need to find another community na i-embrace ako. No? I-embrace ako. Paglipat mo ng community, ganun din yung nangyari. Ganun din yung ginawa mo. Una, masaya, welcome ka, happy. Tumagal, may pinasok na naman bago, nagkaroon ka na naman ng issue, natatalo ka na naman, nagkaroon ka na naman ng problema, tumahimik ka na naman sa group chat, sininson mo na lang yung group chat, gusto mong mag-leave sa group chat, pero hindi mo magawa, kasi alam mo na natututo ka doon, pero hindi ka rin naman makapag-chat, so nandun ka sa borderline, wherein iniisip mo, ano kaya dapat kong gawin? No? Nangyayari yan. Una, masaya ka, then eventually, malungkot ka na. And, ang gagawin mo, disconnect na ako sa community. Disconnect na ako sa group chat. Ayoko na. I need to find another group chat. I need to find another mentor. Na ako ay pahalagahan. Ako ay mamahalin. Ako ay bibigyang atensyon. Kasi itong si mentor na to, hindi na ako binibigyan ng atensyon.
Alright. Our goal bilang mentor is to teach, no? Not to check you all the time. Because mentors ay meron ding mga sariling buhay. May mga sariling buhay din tayo. May pamilya rin kami, may anak kami, may mga meron kami iniintindi sa buhay. You need to have at least eagerness na magpatuloy ka. Kasi kapag ikaw naman ay nag-trade, sa'yo naman lahat ng kita. No? Huwag mo i-disconnect yung sarili mo sa community. Huwag mong gagawin. Nandun ka na sa community, lumayas ka pa. Di ba? Huwag kang aalis. Tuloy-tuloy mo lang. Kasi the moment na nag-disconnect ka, yung eagerness mo matuto, mawawala na yon. Ngayon, masakit doon kapag nag-enroll ka. Masasayang yung enroll mo. And doon na pumapasok yung number 7. Yung poor time management, no? Wala akong time mag-aral, busy na ako ngayon. So, na-busy ka na. Ngayon, busy ka na. Bakit nung dati, masipag ka mag-aral? Pero ngayon, na-busy ka na. Anong dahilan? Nagseselos ka sa mga kasamahan mo sa group chat. Kasi sila na yung nag-aaral. Sila yung mga bago. Sila yung mga magtotropa. Sila yung nagkikita-kita. Ikaw, ang trabaho ka ng trabaho. Wala kang time. Diba? Bakit hindi mo kaya subukang mag-chat ka kahit isa? Bakit hindi mo kaya subukang mag-chat sa group chat? Mag-hello ka lang. Tignan mo kung merong papansin sa'yo. Kasi the moment na ikaw ay nag-hello, nag-hi, kamusta kayo, ibig sabihin nun, you are entering again yung tawag dito, yung eagerness mo para matuto. Kumbaga pumapasok ka na naman na i-embrace mo yung learnings na naman. So yun yung parang stepping stone mo na naman. Kaya lang ikaw ina-isolate mo yung sarili mo. Buti nga hindi ka nagli-live sa group chat eh. Meron siguro sa inyo natatamaan diyan, no? Marami dito mga tahimik sa group chat. Marami tayong trading buddies dito sa group chat. Buti nga ipapasalamat pa rin ako dahil hindi kayo nagli-live sa group chat, no? Nananatili pa rin kayo sa group chat kahit alam nyo na sino ba naman trader ang hindi gumagamit ng Messenger, di ba? Maraming trader na gumagamit ng Messenger. And I know na sa Messenger, sa ayaw at sa gusto mo, makikita mo yung Messenger chat box sa Messenger mo. Makikita mo lahat yan. So, minsan, kung ikaw ay swerteng nila lang, naka-iPhone ka, minsan makikita mo, pwede mo siyang ilong press, di ba? Pag sa mga iPhone user, pwede mo yung ilong press, pwede mong check upin yan kahit without seeing, nagsisinzone ka. Pwede mo yung basahin, di ba? Pero pag Android ka, talagang ang choice mo lang talaga dyan ay ignore mo. Pero kapag ikaw ay iPhone user, pwede mo siyang ilong press, makikita mo, ito pala pinag-uusapan nila, mukhang maganda. Mukhang ayos Yeah? So, sina-challenge ko kayo ngayon, yung mga tahimik sa group chat. Sina-challenge ko kayo. Why not try again to communicate? No, why not try again to communicate sa mga buddies mo, no? Para maibalik natin yung inyong eagerness para matuto, no? Ba't mo dinidisconnect yung sarili mo? Kasi in the first place, kaya ka nag-join sa community na yan kasi naniniwala ka na sila yung makakatulong sa'yo. Ngayon, yung out of place ka, dinisconnect mo yung sarili mo. Ngayon, sina-challenge ko kayo sa mga tahimik dyan. Some of you may mga sarili kayong group chat. Sina-challenge ko kayo, be open. No? Be open. No? Makipagsalamuha ulit kayo sa mga taong kausap mo. Kasi, believe it or not, yung mga tao na yan, sila rin ang tutulong sa'yo. And vice versa. Hindi lang sila yung tutulong sa'yo, pwede rin ikaw rin ang makatulong sa kanila. That's why every day you need to share your blessings. Because
everyday may mga taong nahihirapan. And yung isang tao na yon, kapag kinausap mo at alam niyang hindi mo alam na nahihirapan siya, some people kailangan lang ng kausap. O sa kailangan lang nila ng kausap. That's why maraming cases na nagpapakamatay kasi sila nga yung mga walang kausap. Di ba? Kaya maraming trader ang nagdi-disconnect na sa trading because wala na silang makausap. Pero to be honest, lahat naman sila may kausap before. In-isolate lang nila talaga yung sarili nila because lagi na silang natatalo. Now, I challenge you na kausapin mo yung mentor mo, i-message mo siya because number 8 is no mentorship or accountability. Meron akong minsan isa sa nakaugalian ko, mag-chat ako ng mga members. Minsan chinachat ko yung mga members ng trading bodies. Pine-personal message ko sila. I-chat ko sila. Kasi minsan may mga kailangan lang kumbaga, hindi ko man kayo matap sa likod, matap dyan, ma-message ko man lang kayo. Kamusta ka ng buhay mo? Buhay ka pa ba? Anong nangyayari sa'yo? Then eventually, minsan nag-fuel pa nga yun na magtuloy siya. Uy, parang nakilala na, kamusta ako ni mentor Parang mahalaga pala ako. Somehow, mahalaga pala ako. So, kasi wala na nagtutulak sa akin. Sabi niya, wala rin nag-check kung okay ako. That's why, isa na kinaugalian ko, I know some of you na PM ko na, no? Sino sa inyo mga na PM ko? Sino dumaan sa PM ko? Nga, type 1. Marami akong pina-personal message. Misa kamusta ko talaga sila. Diba? So, pini-PM ko, yan, mga yan. Kasi, yung isang kamusta, sa iba, parang normal lang yun. Kamustahin, ano ba meron dyan sa kamusta? Pero hindi nyo ba alam na nakakatulong yun? Yung isang kamusta na yun. So, meaning, you care for them. Ikaw ay merong silbi sa taong to, kaya ka nga niya kinakamusta Wala ko sa yung iba sinzone lang. Parang isa, pinihim ako, bakit kaya? Sinzone ko na kasi wala na, disconnected na ako Di ba? Maraming ganyan, disconnected. Pero, tandaan nyo palagi na hindi kayo papasok sa community na kung saan meron kayong community ngayon if hindi ka naniwala sa kanila sa umpisa. If ikaw ang magdi-disconnect sa sarili mo sa kanila, believe it or not, yung community na yan ay patuloy pa rin aandar kahit wala ka. Okay? Because the community itself ay meron silang mga pangarap. So, if you start na disconnect mo yung sarili mo from that community, asahan mo may iwanan ka because yung mga tao na nangangarap na mapaganda yung buhay nila, hindi yan titigil hanggang di nila nakukuha yung kanilang goals. Ngayon, kung ikaw ay magdi-disconnect, then asahan mo, pagdating ng araw, titingalain mo yung mga tao na iniwan mo or umalis ka doon. Yun ang makikita mo balang araw. Number 9, ito yung halaga kanila. Ito, ano ko rin to, reliance on shortcuts. Meron na akong nakita, gusto niya lang makisabay lang. Abay, gusto ko pong mag-aral, pero gusto ko munang makisabay sa inyo sa trade. What? Are you serious? So, mag-aaral ka pero may kondisyon, kailangan mong sumabay sa mga trade. So, parang niloloko mo yung sarili mo, no? Sa trading, guys, walang shortcut, to be honest. Kailangan mong pagdaanan lahat ng yan. And alam nyo ba kung ano yung good news? Type good news kung gusto nyong malaman yung good news. Alam nyo ba kung ano yung good news? Type good news. Ang good news ay hindi ka nag-iisa sa nararamdaman mo. Maraming trader ang nararamdaman din yung nararamdaman mo ngayon.
The question is, magpapatuloy ka ba or titigil ka? Now, bago mo sagutin yung tanong na yon, maghanap ka muna ng purpose. Alapin mo muna yung sarili mo. Kung ako ay titigil, ano ang mangyayari sa akin? Some people, pwede namang mag-quit. Ang ganda naman trabaho ko ngayon eh. Ba't naman ako magte-trade? Ganda pala trabaho mo eh, ba't mo inaral? Kasi kung maganda na yung trabaho mo, dapat hindi mo naaaralin tong trading. Di ba? Hindi mo naaaralin to, ba't ka pa mag-aaral ng trading? Ganda trabaho mo eh. So, meaning, meron ka nakitang potential sa trading. Kaya lang, dahil nga hindi ka naman talaga nagpupursige at lagi ka natatalo, ang nangyayari, yun na lang nagiging dahilan mo. Ganda naman trabaho ko eh. At wala ka mag-aaral. Di ba? So, tandaan mo na yun ang good news. Hindi lang ikaw ang nakakaramdam niyan. Madami. So, ang kailangan mo lang maglaro between the question ng yes or no. Tutuloy ka ba or hindi? So, alamin mo, ano bang dahilan? Bakit ako magtutuloy? Kapag ba hindi ako nagtuloy, ito, basta panonoorin mo lahat kung sino yung mga iniwan mo. And lastly, emotional fatigue from mga losses. No? Nasunog ako! Ayoko munang magbasa o matuto. Sabi ko nga sa inyo kanina, failure is part of the process. No? Karamihan din sa mga natalo, mga naubos na ang pera, ala na, nag-disconnect na sa GC. Ayaw nang magbasa, ayoko nang matuto, ayoko nang mag-join sa mga session nyo. Wala rin naman nangyayari sa akin. Wala rin naman ako natututunan. Alam nyo ba si Mentor Mike, kung sa mga bagong salta sa community or sa mga luma, sa mga old member natin. Dati si Mentor Mike, even me, dalawa ako nga actually, to be honest, ang dami kong pinag-aaralan sa buhay eh. O, sabihin ko sa inyo pinag-aaralan ko, number 1, paano palakihin yung GMMG in terms of sales. Pangalawa, paano pagagandahin yung program ko sa Menti para pag nag-mentoring sila, meron na silang susundin na format. Pangatlo, paano pagagandahin yung community. Paano sila matuturuan ng yung parang simple lang pero madali siyang intindihin. And number 4, paano ko naman pagsasabay-sabayin yung lahat ng ito nang meron akong anak, meron akong sariling buhay, di ba? Paano ko sila pag memekos-mekusin? Imagine isang tao lang ako pero yung apat na yun parang pinag-aano ko siya, pinagmemekos-mekos ko siya. And mapapansin nyo, paano pa ako nagkakaroon ng time dito? Paano ako nagkakaroon ng time sa ibang bagay? Diba? Kasi, nakaayos na sila. Inaayos ko na sila. So, even me, nag-aaral pa rin ako until na paano ko i-maximize or i-balance yung time na yon para at least lahat ng under me ma-servicean ko. Makapag-provide ako ng value sa kanila. So, yan yung 10 na yon. So, ang tanong, where are you right now? So, sino dito? Sige nga, type mo nga dyan sa 10 na yan. Alin ka dyan? Type mo dyan yung mga numbers sa comment. Sino ka dyan? 1, lack of immediate results. Ilan yung sa'yo dyan? Fear ng failure, no clear roadmap. Ilang ka dyan? Disconnection. Ito marami to, number 6. Marami tong disconnection. Talagang common to. Unang pasok, masaya, happy. Yes! I'm inside the community. Minsan, pag pumasok na sila sa group, minsan man, alam niyo yung feeling na from Revalida, napunta ka sa Tycoon, di ba ang saya ng feeling? Parang ikaw ay nag-level up. Pagdating mo ng Tycoon, parang wala na yata nangyayari sa akin Parang parang ito na yata yung hangganan ng buong mundo. Ito na ba? Parang ito na ba? Ito na ba yun?
Parang wala naman nangyayari. May ba yung nararamdaman mo? Ito na pala yun. Parang common. Pero hindi mo alam, iba yung tinuturo doon. Di ba? And, doon mo mapapansin kung ano lang talaga yung goal mo. Goal ko lang talaga mag-level up. Pero hindi ko naman talaga kumita. Kasi, gusto mo lang mag-level up para inisip mo, pag nag-level up ba ako, kikita ako ng malaki. Hindi. Sa ikaw pa rin ang magtutuloy nun eh. Ikaw pa rin magtutuloy eh. Diba? So, sino ka dyan? No mentors, reliance on shortcuts. Yan. Poor time management. Actually, isa rin yung problema ko, no? Yung time management. No, so, hirap talaga. To be honest, kasi alam nyo, naranasan ko rin na, di ba, nasa abroad kami. Isa sa na-inspire ako kay coach, nasa abroad kami. Sa Dubai. Hindi, sa India. India ba yan? Indonesia. Nagtitrade si coach kahit kami ay lumalabas. Wow! Nakakapag-trade ka ba? Ang gagawin ni coach noon, kain kami sa restaurant. Tapos, magte-trade siya. Mike, te-trade tayo. Pangkain natin. Pag-trade si coach. Kulang na lang sabihin ko kay coach. Wala naman pa signal eh. Itong matindi doon. Kain kami. Order si coach. Lobster, crabs. Tinikman lang ni coach yung lobster and crabs. Di ba? Tapos, tara, siya tayo. Parang ganon. Sabi, kung ako yun, ayos yun ah. Parang, kung ako yun, take out ko yun eh. Pero kay coach, hindi niya tinitake out. Si coach ang hindi nagte-take out ng mga order. Aminin nyo. Pag kayo ba may tira sa restaurant, pinapa-take out nyo ba o hindi? Pinapa-take out nyo? Sino sa inyo? Papa-take out. Guys, ako nang sasabi sa inyo, buong lobster, hindi tinake out ni coach. Sabi ko, coach, take out natin. Hindi na. Bigay mo na yun sa mga ibigay mo na yun sa mga waiter. Binigay namin sa waiter. Tuwan-tuwa yung mga waiter. Kain sila eh. Kumbaga yung kinain namin, good for 5. Tinikman lang ni coach. Kain sa isang lasa. Kung ako yung sa take out ko yun, lobster buo. Magkano yung isang lobster? Parang 1.7. Luto. Pambira. Hindi talaga nagte-take out si coach. Kahit saan kami magpunta, hindi ko nakita nag-take out si coach. Minsan, nag-grab kami sa room namin. Dami in order. Grab food. Tikman na naman. Coach, ilagay ko sa rep. Di, huwag na, yaman na yan. Kaining daw bukas. Hindi, huwag mo na. Order tayong pagkain bago. Ganon. Sabi ko, doon ko na-realize na, okay, so, ganito yung gusto ko. Kapag magta-travel ako, gusto ko, ganito rin. Ganito rin yung gusto ko. Take out ka, mag-iwan ka, di ba? Kahit nga kaprasong leg ng manok, iti-take out yun eh, di ba? So, ako ganun din eh. Pero doon ko na realize na talagang money is useless lang talaga. Paper lang talaga. Literal. Ay ko na realize nun. So, paano natin i-break yung cycle? Ano? Paano natin i-break yung cycle na yan? Yung cycle, 10 ito. Paano natin babasagin to? Kasi, some of the traders, ito na yung nararamdaman eh. Ito na yung nararamdaman ngayon. And, I know, pag nagpatuloy ka pa rin sa kakaganyan, baka mabingo mo na tong 10. At, antimano, kapag nabingo ka na dito, wala na. Finish na. Ayoko na. Lipat na ako sa ibang trabaho. So, yan yung ating babasagin ngayon. So, paano natin ibabasagin yung una? Reconnect mo yung why. I-reconnect mo yung why mo. Ano yung dahilan mo bakit ka nag-enter sa trading? And ano yung dahilan mo bakit ka pumasok sa community? So, dalawa yun. I-reconnect mo siya. Kasi, yun din ang magiging dahilan mo para magpatuloy ulit eh. Ano ba eh? Bakit? Kasi gusto kong kumita ng pera. Kaya ako gustong mag-upgrade kasi nandun yung aking crush. Andun yung aking lalabay. Andun yung type ko na babaeng trader eh.
So, kailangan ma-upgrade din ako. Ayoko na iiwanan na ako nun. Siyempre, may mga ganun. Actually, may ganyan tayo eh. Then, number 2, create ka ng learning schedule. Create ka. Di ba? Hindi pwedeng ngayon ka lang mag-aaral because nagkaroon ng gera. Imagine, naggigera sa buong bansa, di ba? Nag-short yung market. Tapos, ikaw naglolong ka. Ikilala kong kanon. Diba? So, mag-create ka ng schedule mo sa learn. Ako man, to be honest, nahihirapan din akong lagyan ng schedule niya. Kasi imagine, ang dami kong task sa buong buhay ko. Sales manager ako. Mentor ako. Tatay ako. Di ba? Ang dami kong task. So, hindi ko sila kayang pagsabay-sabayin. So, ano yung ginawa ko? Time management, no? Kailangan mong i-priority yung mga bagay na mahalaga. Kasi sabi rin ni coach sa akin, ito sabi ni coach hindi porket busy ka, productive ka. Okay, ulitin ko Hindi porket busy ka, productive ka. Baka ang pinagkakabisihan mo, yung mga bagay na hindi naman makakapagbigay sa'yo ng progression or hindi ka mag-i-improve. Pero iba kasi, di ba, ang minsan ng nila, ay, sorry, busy ako eh. Oh, ano ba pinagkakabisihan mo? Yan ba, yung pinagkakabisihan mo ba, magli-lead ba yan for your improvement? If not, then, baguhin mo. Baguhin mo siya. Number 3, surround yourself with active traders. Yan. So, minsan kasi, ang problema dito, sinusurround mo yung sarili mo ng mga trader na hindi rin eager matuto. Parang pagod ka na yata mag-trade. Ako rin pagod na. So, anong sagot mong isa? Tara na, ayoko na. O, di ba? Pero, kapag ikaw ay sinurround mo yung sarili mo ng mga active trader, kapag mag-quit ka, sasabihin, sira ulo ka ba? Ba't ka mag-quit? Paano na kami? Di ba? Parang, kailangan magtuloy tayo. So, ikaw naman, kahit ayaw mo na, wala kang magagawa. No choice ka eh. Kasi may mga kausap kang active. Kaya lang, isa sa mga problema, once na nag-disconnect ka na sa community, wala na. Talagang mawawalan na. Minsan nakakausap mo yung mga kabatch mo dati. Yung sabay-sabay kayong na pumasok sa community, biglang, pare, kamusta ka na? Nagtuloy ka ba? Hindi na eh. Ano nangyari? Ayoko na rin. Ganun din ako. Ayoko na rin. Hirapan ako eh. Ano kayang gagawin natin? Wala kayong maisip na matino. Sino sa inyo na may ganon? Wala kayong maisip na yung matino niyan. Kasi pare-parehas kayong negative sa buhay. Why not lagyan mo ng positive yung ano? Kaya ako, challenge ko kayo sa mga tao dyan na nasa community ng group chat. Ano mang group chat ang napapabilang ka ngayon. Challenge ko kayo na i-start kayong makipag-communicate. No? Huwag mong i-isolate yung sarili mo from others. Kasi sila rin yung makakatulong sa'yo. Baka hindi mo alam, inaantay ka lang din ni mentor. Mentor. Ask for mentorship. No? Ask mo yung mentor. Baka alam mo, inaantay ka lang ng mentor. Hindi naman lahat ng mentor matitignan kayo on a very, very wide lens. Like, lahat ng parang alam mo yon yung parang lahat kayo makikita ni mentor ng anong ginagawa. Hindi ganun eh. Minsan, sabi nga ni coach, crying baby gets the milk. Di ba? Meaning, yung mga baby, if ikaw ay marunong, di ba, kahit, di ba, yung bata nga, di ba, paano nila nakukuha yung gusto nila, yung mga baby, di ba, umiiyak sila. So, alam mo na, bibigyan mo ng gata. So, ganun din tayo. Ganon din tayo bilang trader. So, challenge ko kayo. I am going to challenge each every one of you na kausapin yung mga trader na sila rin yung nakakausap mo before. No? Kausapin mo sila and then manumbalik kayo. No? And ask for mentorship. Kausapin nyo rin si mentor. No? Kausapin nyo rin si mentor. Baka naman naantay ka lang ni mentor, no?
Oh, sino ang kakasa sa challenge? Type challenge. Type challenge kung kakasa sa challenge. Sige nga. Challenge yung sarili nyo. Ito yung para magiging open, ano ba to? Eye-opener sa inyo na hindi mo kailangang mag-disconnect. Dahil yung mga kausap mo before, hindi yan nagdi-disconnect. Tuloy-tuloy pa rin yan. Kailangan hindi ka ma-disconnect sa kanila. Kailangan mo silang kausapin para maakay ka ulit nila paakyat. No? Kailangan. So, number 5, celebrate small wins. No? Kahit maliit lang panalo mo, celebrate mo yan. Yun ang simpleng ano natin sa buhay natin. Putik, nagiinom nga tayo, di ba? Iniinom nga natin kahit yung na-break up di ba? Bakit yung small wins? Sino sa inyo yung nag-break ng jowa, nag-inom pa? Oh, imagine, sinelebrate mo pa yun, nag-inom ka pa, break up na, di ba? So, if you have second chance, no, to start again today, ano yung gagawin mo sa mga to? Sige nga, type mo nga dyan. Ano yung gagawin mo dyan? Ano ang mga gagawin mo sa 5 to para ikaw ay mag-drive back to the process, to the lane where you belong, sa racetrack. No? Sa racetrack, makapanumbalik ka sa racetrack. Ano ang kailangan mong gagawin? Now, bibigyan ko kayo ng checklist. Self-check tracker. No? Are you still growing? No, ito yung gagawin mo. Ito yung minsan ginagawa ko. I watch at least new trading video per week. No, nanonood tayo ng mga ganyan. Nonoorin mo yan kasi sila yung makakatulong din sa'yo. Number 2, journal mo yung every trade na meron ka. Minsan, alam nyo, minsan mahirap talaga mag-journal. No? Talagang kasuklam-suklam yan. Kumbaga, tuturing ko yan as multo. Kasuklam-suklam talaga yan. Pero, to be honest, isa yan sa makakatulong sa inyo. No? Yan ang isa sa makakatulong talaga sa inyo. And, kausap ka, sabi dito, talk at least one trader this week. Hanapin mo na yung mga gusto mong kausapin. I know some of you may mga kaibigan kayo na dati kausap mo sa community. Ngayon, hindi mo na sila na-PPM. Kausapin mo sila. Kausapin mo yung mentor. Kasi from there, magkukonek-connect yan. Pinagkinausap mo sa isa, kakausapin nito sa isa, hanggang mag-connect lahat yan. Hanggang mabuo mo na naman yung lahat ng connections at ikaw ay mapanumbalik sa sipag mo ulit sa pag-aaral. No? And join ka rin sa mga Q&A or group chat call ngayong buwan. No? Ang daming activities, to be honest. Actually, ang daming ang activities No, ikaw na lang ang kulang, ikaw na lang inaantay Di ba? So, ano ka dyan? Gawin nyo, kausapin nyo yung mga trader na nakausap mo before. Kamustahin mo sila. I-challenge ko yan sa inyo. No, kausapin mo at least isang trader a week. Marami yan. I'm sure maraming kayong mga trader dyan, guys. Alam ko maraming kayong mga tropa. Nandito kayo sa community. Alam ko maraming kayong mga kausap, no? Kaya lang hindi mo na sila nakakausap kasi nagbago ka na ng mundo. Dinisconnect mo na nga yung sarili mo So, isa sa pwedeng magpatuloy sa'yo is wag mong i-disconnect, no? Yan. And, sabi nga dito, my last quote. Don't just trade but grow, no? Trading isn't mastered in days, no? It's built over seasons of learning, no? So, may proseso. Lahat ng bagay may proseso. Even gold. Hindi magiging gold yan na mataas like 24 carats
kung hindi yan dumaan sa proseso ng heating, di ba? Bago maging matinding klaseng gold dyan, dadaan mo na yun sa proseso. Iinitin yan bago maging pinaka solid na gold, no? So, kayo din ganun. Some people kailangan lang talaga ng meron talagang setbacks na mangyayari, like market structure, 'di ba? Higher high, higher low. Ganun din naman, meron ka ring mararanasan mga setbacks. Pero it's up to you kung tatayo ka ba or hindi. Anong action? What one action will you take this week to grow? Again, anong action ang gagawin mo? Anong action ngayon? Sige nga, i-comment nyo nga dyan. Ano bang action ang gagawin mo ngayong week? Kasi, gaya natin ginawa ito Monday tomorrow. Anong action ang iyong gagawin? Sige nga, anong gagawin mo? Sige nga, comment nyo dyan. Ano yung challenge? Ano ang gagawin mo ngayong week in order for you to become the most consistent and profitable trader, no? Ano yung gagawin mo? Ano yung isang gagawin mo rin na para manumbalik ka? Kasi hindi ka na, alam mo, to be honest, hindi ka naman ganyan before eh. Hindi ka naman ganyan before. Ina-isolate mo lang talaga yung sarili mo sa community. Nagkaroon ka lang ng self-pity. Pero I believe hindi ka naman ganyan before. Ina-isolate mo lang yung sarili mo. So, alisin mo yung isolation na yan. Basagin natin yung pader na yan. Kasi yung pader na yan, ang sisira ng pangarap mo. Tanggalin mo yung pagse-self-pity. Tanggalin mo yung pagse-self-pity, disconnection sa community, tampo-tampo, ha? Hindi makakatulong yung tampo na yan. Alright? Sige, anong gagawin nyo? I-chat nyo nga dyan. Kaya please chat nga dyan sa comment kung ano yung gagawin nyo. Alright, yan yung ating topic for today. I hope marami kang natutunan, no? If you want to learn and magkaroon ng mentor din, pwede mong i-scan tong QR sa screen mo at pwede kang mag-enroll sa mga course namin. If you want to have a mentor in trading, just scan this code. Then don't forget to like and share po yung YouTube account natin para sa mas marami pang learnings na kagaya nito. By the way, I'm Mentor Mike. See you again sa ating sa ibang pang video. Salamat.